So then, ano nga ba yung mga documents or requirements na need kong i-prepare before entering Japan? Ang common questions kasi, ito yung app. May pang-scan siya ng barcode. Sa kanan, andito yung KX Currency Exchange, Haruka ticket. So ito yung lalabas sa clue. We still do not have an Aikoka card. So papakita natin later. It's Dan here and welcome back to another fresh and brand new episode. And as mentioned in my last video, today is the day that we are going to Japan. And by the way, this trip is extra special for me because my mom over there will be joining us, and it's actually our first international trip together, so we are so excited. So tara, let's go and let's dive in and discover the magic of the land of the rising sun with us. We are currently checked in here at Holiday Inn Express in Newport kasi today we are flying with AirAsia and it is located at Terminal 3. Our flight is at 8:30 AM. So, nagpa-final preparations na lang kami. So, for now, magka-quick room tour lang ako. Etong room pala namin is a standard room. So, binook namin to via Agoda. Pagpasok mo, merong full body mirror. And then, on this side, toilet. Vanity kit over here, pero since nagamit na namin, wala na. And then, may shower dyan. Maliit lang, pero just enough for a day or two. And then, ayan, may lagayan ng luggage, merong twin bed, and then, of course, merong kettle, coffee, meron din vault, and meron ding ref. And then, over here, yung working table, if magbo-work kayo, and kung mag-makeup or anything that you would need for a table, and then merong mini sofa over here, and then of course telephone, and then yung view is naiyaks. And then yun, may TV doon. We have already checked in. Doon na kami ng immigration, and as of 4 AM sobrang haba ng pila, if nakikita nyo. Time check, it's 5:06 na, and an hour tayo nakapila sa immigration, pero thankfully, wala naman tinanong kay mom. Sa amin ni Rai, as usual, wala na rin tinatanong. Siguro dahil nagmamadali na rin yung mga sobrang haba nga ng pila. So right now, we're on our way to Pugs to have our breakfast. Again, if yung credit card na gamit pala namin is Union Bank Gold, pero insert ko na lang dito yung clip ng mga other credit cards na available for the Pugs Lounge. Turns out, fully booked or puno yung Pugs Lounge. Kaya nandito kami ngayon sa Marhaba. And sakto, after naming 3, biglang nag-cut off. So, nakapasok kami and again, during this time, sobrang daming tao. Siguro dahil first flight in the morning. Immigration, 1 hour kaming nakapila. 1 hour hanggang makalagpas kami sa x-ray. And then sa amin ni Rai, wala naman din tinanong. Usually, ang common questions kasi, saan ka nag-work? Or may return ticket ka, hanggang kailan ka, or minsan hinihingi hotel bookings, or sometimes COE. Pero sa amin, wala nang tinanong. And then kay mommy, as first time traveler na lang ulit, since nung dalaga siya, ang tinanong lang is sinong kasama. And then sabi niya, syempre ako, and si Rai, and then kailan babalik. Then, after nun, okay na. So then, ano nga ba yung mga documents or requirements na need kong i-prepare before entering Japan? Syempre, number 1, your passport and your valid visa. Next is your hotel bookings dahil connected to sa number 4 requirement mo, which is to fill out the Visit Japan web. So, ano nga ba yung Visit Japan web? Is parang e-travel sa atin in which yun yung maggagawa ka ng account and then i-enter mo yung hotel bookings, your visa details, and passport details. And then mag-generate yun ng QR code that you will show upon arriving in Japan. So, that is an immigration and a customs declaration form. For the applications naman na mga dinownload ko, na I think that would be useful is, syempre, number 1, Google Translate, Google Maps, and then Japan Travel na app.
Actually, para siyang Google Maps. But, ang difference is, kapag meron kang mga in-avail na passes sa Klook, such as Kintetsu Rail Pass, Osaka Amazing Pass, that includes yung mga train and buses. Makikita nyo yun dito sa Japan Travel na application. So, kunyari, mapupunta kayo sa isang location and hindi nyo sure if covered ba yun ng pass nyo, i-enter nyo dun yung specific pass nyo para malaman nyo na ito dapat yung mga lines na pwede nyong gamitin na libre dahil covered yun ng pass. And otherwise, you need to pay via the IC card or Icoca card. One more thing na nakita kong app na I think would be useful is itong Pike or Pike. Isisnip ko na lang yan dito sa gilid. So, ito, yung Pike is, yung main use niya is for you to be able to translate yung mga items, let's say, sa drugstore or sa Donkey. Diba wala namang English translation yung mga items doon. So, ito, ang gagawin niya is ito yung app. Tapos, isa-scan mo lang yung, may pang-scan siya ng barcode. Ayan. May pang-scan siya ng barcode and then lalabas na doon yung English translation nung product na yun. A disclaimer lang, hindi lahat ng items kaya niyang iscan. Pero I think majority naman covered niya. So at least at some point, it will be helpful na rin kung curious ka sa isang item and hindi mo alam kung paano itatranslate. Although, pwede kang gumamit ng Google Translate via picture. I think ito mas madali. Meron din palang mga coupons doon. Ayan. Makikita nyo, may mga coupons like 15% off sa GU, sa BIC, 17% off, Donkey, 17% off. So, yun, marami din vouchers dito na magagamit nyo. Share ko na lang din pala sa inyo yung magiging travel itinerary namin para at least you know what to expect sa mga susunod na episode. So, today, we're flying to Osaka and we're staying for a night dahil tomorrow, we will be going to Nagoya kasi nakaschedule tayo for a Shirakawa-go tour. And then after that, we will be going back again to Osaka to explore other cities such as Kyoto, Nara, Kobe. Ayun. Guests, we have landed at Kansai International Airport. AirAsia welcomes you to Osaka, Japan. Finally, we just landed here at Kansai International Airport. To-train kami, papunta dun sa kabilang terminal to get our luggage and of course to undergo immigration and customs. Yeah. Finally, we're outside. So, kakatapos lang namin mag-customs clearance and immigration. So, in-expect na namin na sobrang daming tao. But since pagkabukas nung door ng plane, lumabas na kami agad. Since nasa unahan na kami, pinilisan na namin, hindi na kami nag-CR para first kami sa IO. So, thankfully, mabilis yung immigration process, mabilis yung customs, although merong mga kiosk para i-scan yung passport nyo. But sa case namin, tinawag kami nung parang officer, sabi niya, family? 3? Okay, come here. Ayun. So yun, kaya napabilis na pa-expedite yung ating clearance. So, labas mo here sa arrivals, sa kanan, andito yung currency exchange. So, yung rate ngayon, USD 150.42. Na-mention to ni Rai before na mas malaki yung palitan kapag dito sa airport unlike sa city kasi nga di ba nakapag-Japan na siya before. So, sabi niya, papalitan na namin lahat ng dollars na dala namin and then if kulangin, saka kami mag-withdraw. So, meron kaming C-Bank to do the withdrawal. Later on, siguro sa mga next episode, since right now, marami pang kaka-exchange na ng yen, di muna tayo mag-withdraw for today. But, don't worry kasi sa mga next episode, ipapakita namin yan sa inyo. Okay? Nga pala, nakita ko lang to. Meron ding machine type na lang instead of tao. So, pwede ka magpapalit ng Japanese yen dito. Kunyari, tapos na yung trip mo, pwede kang magpapalit dito ng Japanese yen to your
currency. And then, vice versa. So, if ayaw mo pumila sa tao, ayan, dito ka pupunta. So, yun. May instructions naman dyan sa taas. So, madali naman siyang intindihin. Travel Wi-Fi, as always, Travel recommends. Ililink ko na lang dyan down below. And ilalagay ko dito sa screen yung price ng aming Travel Wi-Fi. Although, paglabas nyo ng airport, ng arrivals gate, merong mga eSIM dyan that you could avail for your trips. But sa amin, we prefer na Travel Wi-Fi para hindi nakaka-drain. Right now, mag-walk tayo papuntang train station kasi sasakay tayo ng Haruka, which we booked via Klook, and I'll link it down below as always dahil ang punta natin or ang last stop natin is sa Shin Osaka Station, which is dun located ang ating hotel. Grabe, no, sarap talaga may hotdog sa freezer. Sabi ko na dapat naging hotdog na lang ako. Ang sarap. Para to sa mga sanay sa aircon na 16 degrees sa bahay. Tapos may electric fan pang kasama. Lamig. Palabas na ng Terminal 1, andyan yung mga bus papuntang city. Pero diba, syempre, gusto natin mabilis, gusto natin mag-train. So, mag-train tayo. So, andito kami ngayon sa JR line. And nakapila kami to claim our Haruka ticket. So, ito yung lalabas sa Klook. Kapag nag-book kayo, tapos you need to scan itong specific QR code doon sa kiosk. Tapos, para makapag-print ng ticket and makapili ng time, no? Para makapili ng time ng trip nyo. Ito na, may pipinutin ba ba? When do we start? Click nyo lang yung start. Yeah, confirm. And then, scan the QR QR code. code. Kasi yung 34. Ano? Oo, yan. Okay. Tapos print. Print. Yun na yun. So, if you purchase ng Haruka via Klook, magpupunta kayo dun sa kiosk, kagaya ng pinakita ko kanina, and then mag-generate to ng ganitong ticket. And then, tatatakan to, or may gagawin yung parang guard, and then, yun, papalusutin na kayo. So, ang sasakyan namin is car number 8 to 9 daw kami, and mamaya pa 15, 17, basta 1500. Ayun, so ayan, nakalagay dito, car number 4 to 9. So, bababa tayo, let's go! Sobrang cute ng train, Hello Kitty! Share ko lang sa inyo yung katangahang ginawa. So, ito na, nag-CR ako, no? CR. Akala ko, maghugas kasi ako kamay. So, akala ko, heated yung tubig. Hindi ko alam bakit hindi heated. So, pagka ganun, nakasalok yung kamay ko, diba, no? Nakasalok. Tapos, yun pala, malamig. Kaya naninigas na mumula yung kamay ko. So, bumili agad ako ng heat pack. Hindi ko talaga kaya. Nakasakay na kami dito sa Haruka. And, again, dito kami sa car 8 and 9, which is yung reserved seating. However, kahit na reserved seating siya, first come, first serve yung mga seats. So, walang assigned seating arrangements. Before yung actual time ng dating ng train nyo, pumila na kayo dun sa car number nyo para mauna kayo dun sa luggage and sa seats na gusto nyo. Dito tayo nang galing sa Kansai Airport Station. Then, sumakay tayo ng Haruka. And then, bababa tayo ng Osaka Station. So, ang train ride is approximately 47 minutes. And then, afterwards, we will walk papunta ng hotel. Okay, so after 13 or more so minutes of walking, we're finally here sa Hotel Kansai. So I'll be doing a separate vlog to explain in details yung about this hotel from check-in to check-out, and this includes also yung aking thoughts location-wise and yung magiging breakfast for tomorrow. Alright? So, mag-freshen up muna kami, mag-check-in, and then I'll see you guys later. Okay, we're now checked in. Nandito na ulit tayo sa labas and ready na. May mga gears na kami. May bonnet na ako kasi sobrang lamig. Like, hindi naman siya sobrang ginaw. Pero kapag humangin kasi, so forecast kasi ngayon sobrang windy, sobrang sakit sa tenga, tsaka sa nakakanigas ng kamay. So, we're prepared. Kung ano yung suot ko kanina, yun na din yun. Nag-gloves lang ako. Nag-gloves lang talaga kami, nag-bonnet ako. So ngayon, nakasa ba? 5:12 na. So,
Magdi-dinner na kami. Actually, hindi pa kami nagla-lunch. Although, kumain kami sa plane kanina. Pero, sobrang light lang nun. So, gutom na kami. So, for sure, mauubos ko yung portion ng meal na to as someone na maliit lang yung portions pag kumain. Dito kami nag-ikot to find a dinner place. Taom. So good. So actually bawal mag-video inside. So hindi na kami nakapag-video while eating. Ngayon, iniisip pa namin pala, change of plans, if pupunta kami ng Dotonbori. Kasi maaga kami tomorrow sa Nagoya. And hindi pa naman kami fully mag-shop ng winter clothes. Ayan, papunta tayo sa GU and Uniqlo to check out some winter clothes. Again, hindi na naman tayo nakapag-video kasi bawal. So, you know, we have to respect others' culture kasi wala tayong sarili nating bansa. May mga sale, but parang nagsa-start na mag-change ng season. No? One more thing that I've noticed dito, nakakatuwa talaga. Yung ultimo, ang liit-liit ng kalsada. Like, liit talaga. Tapos, naantay talaga nilang mag-go. Napag-decidean namin, ang gulo ng buhay namin. Pupunta kami ngayon ng Dotonbori. Kasi para kami mga lantang gulay dito na ano pa magagawa natin dito. Marami naman. But then, hindi matahimik yung kaluluwa ng isa kasi gusto talaga niya ng ganito. So, pagbibigyan natin siya, and pupunta tayo ngayon ng Dotonbori. So, para makarating tayo ng Dotonbori, sasakay tayo ng Midosuji Line sa Nakatsu Station. But, we still do not have an Aikoka card. So, papakita natin later. Bibili kami ni Mommy. Kasi si Rai, meron na siyang sarili niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Like, ganyan kaliit na kalsada. Nakita nyo, diba? Ang lapit lang ng mga tao. Hinihintoan talaga nila. Like, sobra. Amazing. Pero ito, pasaway. Dire-diretso. Hindi ko nakita. Go pa siya kanina. 9 will be displayed in Yan. English. Coca. Ano yun? Yan, 2,000 lang yung meron eh. What do you mean? Sige, sige. Yan. Oo. Tapos insert ka. With receipt. Ano ito? Karating tayo sa Glico sign dito sa Namba Station. Need natin mag-exit sa number 16. So, hinahanap namin yung 16. Gusto naman, bakit naman kasi ganun sa isang station, 32 yung exits, diba? Gusto naman. Tapos sa LRT natin, 1. Ito na. Si Mama sa likod. Wait lang. Para makita niya akin. Dito ko pa lang siya nakikita sa camera. Hindi pa ako nag-look. Ito na ba? Ito na ba? Ayun na siya. I finally made it. So, we're here sa Sundrug. Yung tapat lang ng Glico sign. So, eto. Turo ko lang sa inyo if hindi nyo pa alam. So, yung 510 na mga price, yung mga red tag, yan yung price pag tax refund, no? Tax free. Then, kapag hindi nyo na-avail yung minimum amount, which is 5,500 yen, ito yung babayaran nyo. So, might as well, kapag bibili kayo, pultuhan na. Para ito yung price ng item na makukuha nyo instead of this one. We got the goods from, saan nga to? Sundrug. Sundrug. But, right now, we are going first for a convenient run before, sorry, hinihingal ako. Umakit kasi kami ng hagdan. Before, tara, let's go inside. So, I got milk tea. And then, mamimili pa ako ng bread. Ano bang maganda? Ano marirecommend nyo? Siyempre, di ba, na-post ko na to bago kayo makapag-recommend. So, ako na lang mamimili. Ano kayo? Cookie. Nope.
just want a simple bread. Ito, pancake. Cute pancake. But I don't want that. So, I think ito na lang sa akin. Parang cream puff. Back to the hotel. Ano maraming kainan dito? Ayan. Nakikita niyo. Ayan, ayan. May kainan pa din. Parang okonomiyaki. And then dito, may yakiniku. O, diba? Ayan na yung hotel eh, oh. Oh. Tapos parang may restaurant pa din dyan. Diba? Hey everyone, we're back at the hotel. By the way, at the end of this trip, I'll do a separate video ng total expenses namin from the flight, hotels, activities, yung pasalubong, basta lahat, food. As much as possible every night, we'll try to kasama-samahin namin lahat ng expenses. Tabulate namin yun. Just to check also. Kasi actually, it's a good thing. Para natatrack nyo rin yung expenses nyo. Kaya, abangan yun. For now, we'll take a rest. Maglilipid kami ng gamit kasi tomorrow mag-check out na rin agad tayo kasi we will be heading to Nagoya. And we'll go there via the Kintetsu Rail Pass. So, tomorrow, I'll show you how we will use the Kintetsu Rail Pass kasi mag-upgrade tayo. Thank you for watching. Bye!